Breaking news today, trending ngayon sa social media. Heto na, Abby Binay, Sinoplak VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! DDS News PH. Nagpaliwanag po to si George Garcia ng Comelec. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre supportahan natin yan si Sir Badong mga katunay. Bisitahin natin ang kanyang YouTube channel syempre para maging updated tayo sa mga vlogs si Sir Badong Arateles at syempre subscribe kayo dyan. Ayan, ipagpatuloy natin. Tungkol po dito sa sa 17 million na overvotes. 17 million. Okay, gusto niya pong pababain yung epekto ng 17 million overvotes. Pero hindi po tayo papayag sa mga paliwanag na ganito, no. Yung mga ganitong paliwanag po, hindi po katanggap-tanggap, no. Katulad po ng nakaupo sa Malacanang, panay-paikutan 17 million overvotes. Ang meaning po niyan, 17 million po yung mga tao na hindi binasa yung kanilang boto. Ang dami yung pinapaliwanag, no? Ganon, okay. 17 million ang hindi binasa yung boto nila ba? Basayang din yun, ha? Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan din po natin, ito po si Abby Binay. Curious case. Kasi nakita ko po yung naawa naman ako kay sino yung ate niya? Si Nancy Binay. Naawa daw sila kay Abby Binay. Natalo na sa senador, bagamat umaasa sila na panalo dahil ang taas sa survey. Pero natalo pa raw, no? Tapos yung kanyang asawa na siya ang tumalo. Asawa ni Abby Binay sa Makati, natalo niya naman. Nakakaawa naman daw, talunan yung mag-asawa. Sana maging cautionary tale to. Actually, ang nagpatalo kumbaga, yung yung nangyari no sa Senado, no? Yung ni Binay, yung lakas ng Binay, no? Hindi nakapasok. 'Di ba sa Senado, hindi umubra, no? Nakalusot lang talaga no si Nancy Binay, 'di ba? Siya yung nakalusot. Pero itong isang Binay hindi na nakalusot. Ayun. Abby Binay, yung bibig mo, last minute binanatan mo si VP Sara tungkol sa tungkol doon sa bigas. Oo, 'di ba? Tungkol doon sa bigas. Umupak siya. 'Di ba? Imbis na tumahimik na lang Kasi no, kung ikaw kandidato ka, no, kung meron ka talagang sabihin na nating isip, 'di ba? Kung mahalaga sa iyo ang kandidatura mo, syempre kaya ka nga tumatakbo para manalo Hindi ka naman tumatakbong senador para matalo. No, syempre alam mo na medyo alanganin yung mga samahan na sinamahan mo sa taong bayan. Syempre, alam naman natin ang mga Duterte, hindi rin naman basta-basta yan Lagi ko sinasabi dito na malaking pundasyon na yung nagawa niyan. No, hindi lang basta maliit na tao yan o hindi kilalang tao yan na madali lang talagang sugpuin o madaling pabagsakin. Napakahirap. Di ba, ang dami na nga nagtutulong-tulong para pabagsakin yung mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara, kaso hindi pa rin nila magawa hanggang ngayon. Di ba? No, sana nitong eleksyon, no, kung meron ka mang nadinig na hindi maganda, no, kung meron ka mang hindi nadinig na ganito, ganyan-ganyan, sana tumahimik na lang. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, kapag umupak ako dito, malaki pa rin ang suporta ng mga tao dito kay Sara Duterte, baka maapektuhan yung karir ko. 'Di ba? Ba't naman sila Senator Pia, 'di ba? Hindi nagsasalita. 'Di ba? Wala ka na didinig sa kanila. Kaya ganun dapat na taktika. Kasi once talagang magsalita ka kay VP Sara ng hindi maganda o kaya sa mga Duterte, ay hindi maganda talaga yung mangyayari, hindi talaga maganda yung magiging resulta. 'Di ba? Gaya ng iba na bumanat sa mga Duterte, 'di ba? Tignan niyo naman ngayong eleksyon talaga is nag-suffer talaga sila. Hindi talaga sila nakalusot, hindi sila nanalo, no? Pero may nakalusot din na congressman pero hindi na ganoon ka-solid, na ganoon kadami. Kasi nga 'di ba parang 100 ang nakapasok, parang ganoon, may nababalitaan tayong ganoon. Pero syempre pumirma sa impeachment ni VP Sara 200 mahigit. 'Di ba? Parang nasaan yung iba doon? Nawala. 'Di ba? No, sana ganun lang Parang dapat pinag-aaralan mo muna, sinasurvey mo muna bago ka magsalita Kasi kahit sabihin na, nagpapalakas ako sa partido ko kaya ako magsasalita ng ganito, is hindi pa rin tama, hindi yun yung right time
No? Mas maganda pa rin, hindi ka na nagsalita, nandiyadyaan ka lang, no, tahimik lang. 'Di ba? Kahit paano, baka mamaya makalusot ka. Kaso nga lang, syempre, parang nakadagdag sa inis ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte kapag may narinig silang hindi magandang salita laban sa mga Duterte. Makakadagdag inis pa yun. Lalo ka lang hindi iboboto ngayon. At syempre, ito po, no, yung kitang-kita po rito yung double talk ng ating Pangulo. Sa isang banda, nagsasalita siya na reconciliation with the Dutertes. Pero sa binunyag po ni Senator Bato na yung ICC po ay nariyan, no? Sa Pasay Hotels. Ayun sinasabi ni Senator Bato na yung mga ICC ay nandito. Ano namang ginagawa ng ICC dito? Bakit parang ginagawang bakasyonan ng Pilipinas ng ICC? Kung tutusin, wala na tayong jurisdiction sa ICC pero malayang nakakapasok yung ICC dito. Para kasing hindi maganda yung ginagawa nila dito eh. 'Di ba may sarili naman tayong hustisya. Parang nasimulan kay PRRD o sino naman ang susunod. Parang nawili sila, nagustuhan na nila dito sa Pilipinas, ganon. Parang sila na lang yung magdidesisyon kung meron silang gustong damputin, ay dadamputin nila. 'Di ba? Hindi nga nila alam talaga yung mga tunay na dahilan, bumabase lang sila sa isang panig. Pero yung panig nung nirereklamo sa kanila is hindi nila yung nadidinig. 'Di ba? Book po sa Pasay Hotels at nanghaharas ng mga PNP officers para papirmahin, no, idiin lalo si Tatay Digong at saka si Senator Bato. Yan po hindi maganda 'yon, ha. Kumbaga kung totoo man o hindi yung balitang 'yan, o kung totoo man hindi maganda 'yon na nanghaharas ng ganun. 'Di ba dapat walang ganun? Kung ganyan talaga ang ginagawa nila is parang gusto talagang mawala sa eksena yung mga Duterte. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, ang mga Duterte talaga ang isa sa pinakamalakas na kalaban. Kung tutusin, pinakamalakas na oposisyon eh. 'Di ba? Kasi ibang oposisyon talaga ng mga nakakaraan is hindi talaga pansinin. 'Di ba? Mahina, hindi naman masyado, never heard. Pero kung tutusin, kung ginawa mong oposisyon tong mga Duterte, isa sila sa pinakamalakas na oposisyon talaga. Kasi sila yung oposisyon na maraming tao ang pumapanig. Kaya talaga nakakatakot eh. No, kapag ikaw nagkaroon ka ng wrong move sa mga Duterte, makakaapekto 'yun sa political career mo. Malaki yung ibabagsak niya. So parang ang nangyayari dito, kung totoo man yan o hindi, yung sinasabi ni Senator Bato is, bakit parang gusto na ba talagang mawala ang mga Duterte at inaamin ba sa sarili nila na ang mga Duterte ay isa talaga sa pinakamalakas na kalaban dito sa politika sa Pilipinas? Mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang. Kasi sinabi nga ni Gandon, mahina naman yung mga Duterte, di ba? O, ba't parang nangangamba, di ba? Dapat hindi sila nangangamba. Dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bukas, votes po yun, hindi po tao. Sa statistics po, 17 million, may 12 senador doon sa 17 million na hindi nakinabang ng boto. So dapat po yan 17 million divided by 12. Kasi po yung 12 na yan hindi po nakakuha ng boto. So 17 divided by 12, that's 1.3 million na mga kababayan po natin ay nag-overvote. Malaki nga naman yung diferensya ng 17 million at 1.3 million overvote. Hindi naman po sa amin galing yung 17 million eh. Ibig nyo sabihin, bakit hindi na lang po sinabi na 1.3 million yung overvote? Bakit sinabi pa po na 17 million yung overvote? Ito po ang klase na nalakihan tayo, 17 million, sabi natin, ang overvote. Ibig sabihin yan, kaya po niyang magpanalo ng mga senador. Kasi ilan lang yung boto ng mga senador na nasa bandang ibaba, di ba? 13 million. Si Senator Amy, 13 million yung boto niya. Ito po, 17 million. Kaya po kami gulat na gulat. Bakit may 17 million na boto? Kayang magpanalo niyan ng mga senador. Oo. Ito pong ganitong paliwanag ni Comelec Garcia, mas lalo po ito nakakagulo sa amin eh. Di po ba? Paano mangyayari na yung 17 million na overvotes ay 1.3 million lang na overvotes? O kita niyo po kung paano tayo nililito?
Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.